We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Narito na ang mga pinakamalalaking balita ngayong Miyerkules. 11 anyos na batang lalaki, magkahiwalay na natagpo ang palutang-lutang sa ilog sa Batangas City. Driver at pahinante patay matapos umanong makuryente sa live wire na sumabit sa likurang bahagi ng dump truck. Trailer truck na may kargang mga sako ng semento tumagilid sa kalsada sa Batangas City. Driver sugatan. Mahigit 5,000 trabaho inalok sa isinagawang job fair ngayong araw ng mga manggagawa. Employment rate sa Batangas napanatili raw sa 94.1% ayon sa Dole Batangas. At kapuso artist Sofia Pablo, Allen Ansay, Jeremiah Tiangco at Hannah Presillas makikisaya sa pagbubukas ng Kalakatsara Festival 2024 bukas. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso, narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Magkahiwalay na natagpo ang palutang-lutang sa ilog sa Batangas City ang 11 anyos na batang lalaki. Nakatutok si Paul Hernandez. Ang paliligo lang sana sa ilog ng 2 bata sa Barangay Tingga Itaas sa Batangas City na uwi sa trahedya ng malunod umano ang mga ito hapon nitong Martes. Patay nang matagpuan sa Sabang River ang 11 anyos na mga bata. Kwento ng ina ng isa sa nasawi, sanay nang umaalis ang anak sa bahay kasama ang mga kalaro pero nagtakang gabi na ay hindi pa umuuwi ang anak. May sinamahan daw ang mga bata sa ilog ng hapong yon. Naghahanap daw po sila ng mapapanliguan. Ngayon, ayaw po nilang pumayag na ang bata ay isinama nila. Sabi ko po sa kanila, paano nangyari nyo na to, Koy, kung ang bata ay kasama nyo hanggang doon, kung hindi nyo isinama? Masakit man pero kumbinsido rin daw ang magulang na nalunod ang anak. Pero para sa kapatid ng isa sa nasawi, hindi pa rin nila matatanggap ang sinapit ng nakababatang kapatid. Hindi ko rin alam kasi pinagpe-pray ko po yan . Hindi ko alam kung anong nangyari talaga sa kapatid ko kasi wala naman ako nung time na yun na nalunod ari. Hindi na rin daw pina-autopsy ang mga labi ng 2 bata. Ayon sa Batangas City Police, wala naman daw pag-uulan sa lugar. Posibleng napapunta ang mga ito sa malalim na bahagi ng ilog at do'y hindi na nakaahon pa. Sadyang sila pong dalawa ay kampante na naliligo at medyo may malalim. Yan po ang ating nakikitang ngayon. Dahil sila po ay kita naman po yung katawan ng mga bata, intact po ang kanilang mga kasuotan at wala naman pong ibang mga galos. Nagsasagawa pa ng follow-up investigation ang mga otoridad sa insidente. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Inalok ang mahigit 5,000 trabaho sa isinagawang job fair ngayong araw ng mga manggagawa. Para sa detalye, makakasama natin live si Paul Hernandez. Paul? Ace, mahigit 300 ang nagrehistro at lumahok sa job fair sa Batangas City. 30 naman ang na-hire on the spot o mabilis na natanggap sa trabaho. 6 na taong walang trabaho ang dating pipe fitter na si Joel nang ma-end of contract siya sa isang construction firm. Pag po maganda ang performance, pag minsan po, yung contractual lang po. Pahirapan nga raw ang pag-a-apply. Kaya ang job fair ngayong Labor Day sa Batangas City Sports Coliseum, isang hakbang na rin para makahanap ng employer. Mahirap po sa ngayon kasi dumaan po yung pandemic. Mahigit 5,000 trabaho ang inialok sa job fair na pinangunahan ng Department of Labor and Employment o DOLE Batangas at Peso Batangas City. May 42 kumpanya ang nag-aalok ng local employment, gayon din ang trabaho sa gobyerno. Meron tayong sa retail, meron din tayong manpower services, meron din tayong mga office staff and personnel, mga ganon. It's a very diverse set of
companies. Karamihan sa mga lumahok, mga nag-resign o di kaya'y fresh graduates na gaya ni Ira na katatapos lang sa kursong engineering. Ang ginawa ko, parang nireview ko yung background nila, kung ano ba yung mga kailangan nila, plus points. Payo ng Labor Department sa mga aplikante, samantalahin ang oportunidad na makapagtrabaho, lalo't experienced employee ang hinahanap ng maraming kumpanya. Magandang attitude rin daw ng aplikante ang hanap ng employer. Ayon sa DOLE, prioridad nila ang pagbibigay ng lokal na trabaho. We want to give opportunity naman po sa ating mga employers na wag naman mapaagaw naman po ng mga taga for overseas. Nahirapan na talaga po tayo kasing kumuha. Ayon sa Labor Department, napanatili ngayon sa 94.1% ang employment rate sa lalawigan mula pa noong 2023. That's around 5.9% ang ating unemployment rate. Ngayon po, ang maganda lang po is the underemployment natin. That's from 19 to 12% po tayo this year from 2023. That means po na those looking for additional na trabaho po, bumaba. Sa latest report, 309 ang lumahok sa job fair ngayong araw. 30 sa bilang na yan ang hired on the spot. Ace, bukod pa nga sa job fair ay nagkaroon din ng one-stop shop kanina, yung iba't ibang ahensya ng gobyerno para umalalay at tumugon sa pangangailangan ng mga aplikante. Ace. Maraming salamat, Paul Hernandez. Umabot sa 97% ang mga nagpa-consolidate na jeepney driver at operator sa Calabarzon ayon sa LTFRB 4A. Ang detalye sa report ni Denise Abante. Halos 4 na taon na bilang modernized e-jeepney driver ang 60 anyos na si Mang Sammy. Taong 2019 nang lumipat siya sa pagmamaneho ng modernized e-jeepney mula sa tradisyonal na jeep. Menos pagod daw at may mga natatanggap siyang benepisyo. Dito merong is, may pag-ibig, may PhilHealth. Yun, at saka mas siyempre gusto mo makikita kung anong kaibahan ng modernization at saka yung mga ibang tradisyonal na mga sasakyan. May commission pag lumagpas sa quota. Mas okay that wala ka nang alalahanin na boundary. Kasi pag yung boundary kasi, iisipin mo na lumagpas ka doon sa boundary. Para kumita dito, siguradong may kita ka na, may sakay wala. Ang mga driver ng modernized jeep sigurado raw ang kita dahil bukod sa sinisingil nilang pasahe sa mga pasahero, binabayaran pa ng gobyerno ang mga tsuper at kooperatiba sa kanilang serbisyo. Nakapaloob yan sa Net Service Contracting Program ng DOTR na nagsimula noong 2020 para sa mga modernized transport groups. Namomonitor ito dahil meron silang mga tinatawag na GPS, namomonitor yung movement ng vehicle from the origin to their destination and back. So may corresponding na bayad din ng gobyerno na binibigay sa kanila. Yun yung tinatawag na Net Service Contracting Program. Depende sa dami ng naisasakay nila, ay binabayaran din ng gobyerno yung kooperatiba o yung transport provider ng kaukulang bayad doon sa naibiyahe nila. Malaking bagay daw ito para sa kooperatibang pinasisimunuan ni Peter. Fix yung makukuha mo. Kaya malaking bagay yun na itutulong sa service contracting. Lahat ng bilihin natin talagang nagtaas, ang kita nyo naman. Isang malaking bagay ang itinulong na yan para sa mga operator at driver. Ang dating multi-cab driver na si John Glenn, nahikayat din na magmiyembro sa isang kooperatiba para makapagmaneho ng modernized jeep. Yung buong modern jeep po natin ngayon, mas magandang imaneho kasi maliwalas, tapos hindi siya mabanas, hindi masikip. Mas maganda kayo ng disiplina kasi meron nyo yung point na kung saan ka magsasakay, kung saan ka magbababa, alam mo. Sina Mang Sammy at John Glenn, mga tsuper na umaasang uunlad at maiaahon ang pamilya sa kanilang paglipat sa pagmamaneho sa modernized e-jeep. Pero may pangilan-ngilan pa ring mga tsuper na umaayaw sa pagsali sa mga kooperatiba dahil ayaw daw nilang mawalan ng sariling prangkisa. Ang ilang nakausap ng news team, tumanggi ng magbigay ng pahayag sa harap ng kamera. Ayon sa LTFRB 4A, wala pa silang mailabas ngayong araw na pinal na datos. Patuloy din daw nakabantay ang kanilang monitoring team, katuwang ang LTO sa mga posibleng magsasagawa pa rin ng tigil pasada at mga babiyaheng traditional jeep na hindi consolidated. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Muling isa sa ilalim sa Yellow Alert status ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang Luzon Grid ngayong araw, May 1. Nasa Yellow Alert ang Luzon Grid mamayang alas 8 ng gabi hanggang alas 10 ng gabi. Dahil pa rin ito sa force outage ng ilang power plants sa bansa.
dahilan para numipis ang supply ng kuryente lalo na sa mga peak hours. Kaya payo pa rin sa mga concessionaires na maging responsable sa paggamit ng kuryente. Tampok ang pakikibaka ng mga San Juanenyo kontra sa itatayusan ng planta sa bayan noong dekada 70 sa inilunsad na aklat ng dalawang environmental advocates. Narito ang report ni Hazel Alviar. Naglunsad ng librong Barako 77, The Story of Environmental Activism in San Juan, Batangas, ang dalawang Batangueña at environmental advocates na sina Kiara Marasigan Siromgord at Farah Rodriguez. Tumatalakay ito sa kwento ng matagumpay na pakikibaka ng mga San Juanenyo laban sa itatayusan ng copper smelting plant sa bayan noong dekada 70. Ang San Juan na kilala ngayong tourist destination dahil sa naggagandahang beach resorts ang napili noong tayuan ng kauna-unahang copper smelter plant sa Southeast Asia na mariing tinutulan ng mga residente sa pamamagitan ng isang botohan o diocesan poll na inorganisa ng simbahan. 9 sa 10 San Juanenyo ang bumoto noon para pigilan ang pagtatayo ng naturang planta. Ang dahilan nila upang mapangalagaan ang kalusugan ng mga residente at ang mga likas na yaman ng bayan gaya ng karagatan. Sa pamamagitan ng libro, hangad nilang maipagpatuloy ang ligasiya ng mga San Juanenyong nanindigan para sa kalikasan at mahikayat ang susunod na henerasyon na pangalagaan ang kapaligiran, lalo na ang karagatan na ipinagmamalaking turismo ng bayan. Samantala, bukod kina Siromgord at Rodriguez, ilang historians din ang nagsulat ng aklat kabilang sina Vincent Bernabe, Maria Kirana Garilao, Catherine Lacson at San Juanenyong si Felipe Horacio Marasigan III. Suportado naman ito ng Worldwide Fund for Nature Philippines. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, bukas araw ng Huwebes, May 2, mawawalan ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa San Juan, Batangas. Magsisimula ito alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Bunsod ng konstruksyon ng mga tapping pole at stringing of conductors, kalinsabay ang pag-aalis ng mga lumang primary line at wooden poles. Samantala, bukas din, mawawalan ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa Lipas City, Batangas. Magsisimula ito alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Bunsod ng swinging ng primary at secondary line, kalinsabay ang pagpapalit ng mga wooden pole. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Tumagilid sa kalsada sa Batangas City ang trailer truck na may kargang mga sako ng semento. Ang driver nito sugatan. Nakatutok si Paul Hernandez. 4:36 ng madaling araw kanina, binabagtas ng trailer truck na ito ang pakurbang bahagi ng kalsada sa Barangay Tinggalabak, Batangas City. Hindi pa man nakakalayo ng biglang tumagilid ito at tuluyang bumagsak. Ayon sa driver, nabalahaw ang hulihang gulong ng truck sa ginagawang kalsada. Lula ng 22-wheeler ang mahigit sa 1,000 sako ng semento na i-deliver sana sa Sariaya, Quezon. Wala namang warning sign na nakalagay for small vehicle only. Mahaba itong dala ko, akala ka naman kasya kasi may diretso ng mga ano. Ligtas ang driver at pahinante ng truck pero sugat sa ulo at gasgas sa kanang mata ang tinamo ng driver. Mabagal lang daw ang kanyang pagmamaneho. Semento yan pero heavy duty naman yung truck na yan. Tama lang kasi paano ka naman bibilis dyan na may mga sign na ano. Tanging sa mga light vehicles lang daw muna pinadaraanan ng bahagi ng kalsada kung saan tumagilid ang truck. Sa gabi po hindi po masyadong pinadaanan pag malalaki. Dahil po ng karsada po nalagay ng karsada. Hindi po masyadong nasaktan yung driver at saka po wala pong kasi nung nasaktan ng mga ibang nagdadala ng sasakyan. Inilipat na rin sa isang truck ang mga semento na nahulog mula sa 22-wheeler. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Patay ang driver at pahinante nito matapos umanong makuryente sa live wire na sumabit sa likurang bahagi ng dump truck sa Taysan, Batangas. Tutukan yan sa report ni Denise Abante.
Wala ng buhay ng madatnan ng otoridad ang dalawang lalaking ito sa isang quarry site sa Taysan, Batangas matapos umanong makuryente sa live wire na sumabit sa likurang bahagi ng kanilang dump truck pasado alas 5 ng umaga noong Lunes. Sa investigasyon ng pulisya, inaayos ng truck driver ang dump box ng kanilang dump truck bago magkarga ng mga buhangin mula sa quarrying site nang makuryente umano ang mga ito sa live wire. Sinubukan pa raw siyang tulungan ng kanyang pahinante ngunit nasawirin ito matapos ding makuryente. Nasunog din ang likurang bahagi ng truck nang kumiskis umano ang live wire sa dump box nito. Nung inangat niya po yung dump box ng truck, tumama po siya sa live wire kasi madilim po, hindi po napansin ng driver natin na yun po yung naging rason kung bakit po siya nakuryente. Maliwanag na raw nang makita ng mga kasamahan ang mga biktima na kaagad naman inireport sa pulisya. Sa ngayon, naiuwi na sa kanilang mga tahanan ang mga labi ng biktima sa Tanza, Cavite at Montalban, Rizal ayon sa pulisya. Sinisika pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng payag ang pamilya ng mga biktima maging ang pamunuan ng quarry site hinggil sa insidente. Iniintay pa po natin yung investigation na Bureau of Fire Protection bago po namin ma-check kung sino po ang may lapses po dito sa atin pong insidente na nangyari. Wala naman rin po kasing reklamo po yung mga families nila. So, hindi na po kami privy dun sa napag-usapan po between the company and the family po ng mga biktima po natin. Iba yung pag-iingat ang paulit-ulit na ipinapayo ng mga otoridad upang maiwasan ang kaparehong insidente. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Hindi papayagang makapagtinda sa Barangay Concepcion sa Batangas City ang mga ambulant vendor mula sa ibang lugar kung walang kaukulang permit. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. May barangay clearance daw para sa kanyang pika-pika business ang tinderang si Myla ng Barangay Concepcion sa Batangas City. Mahalaga raw ang mga ito sa kanyang negosyo. If ever po na may mga nag-check po na galing po sa mga munisipyo is alam po na legal po ang ating pagtitinda. Dahil taga Barangay Concepcion si Myla, hindi na raw niya kailangang kumuha ng permit sa barangay para sa negosyo. Pero iba ang siste sa mga ambulant vendor na mula sa ibang lugar. Batay sa existing barangay ordinance, kailangang kumuha ng permit ang mga naglalako ng paninda kung galing sa ibang lugar. Yung mga naglalako ng kutsyon, yung mga naglalako ng Durabox, mga cabinet, yung mga imahe, di ba, na galing po ng ibang lugar. Basta may transaksyon sa barangay o nagtitinda sila na hindi taga rito. Ang ordinansa matagal na raw na ipasa ng mga nauna pang nanunungkulan. Mahigpit lang daw nila itong ipatutupad ngayon. Ginagawa raw ito para sa seguridad ng mga residente. Kunwari magpapanggap na magtitinda, yung pala naniniktik lang, nagsosurvey lang doon sa mga bahay na pwedeng maging target o maging biktima. Baka masasamang tao. Hindi naman lahat, kaya lang yung mag-ingat na lang tayo para sigurado baka may mga adik yun o mga manggagasam. Pag-aaralan daw ng barangay ang orihinal na kopya ng ordinansa para malaman kung may mga dapat ditong amyendahan. 50 pesos ang bayad sa pagkuha ng barangay permit na valid sa loob ng 6 na buwan. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Isang exhibit para sa 2 wikang nanganganib na maglaho ang pinangunahan ng Komisyon sa Wikang Filipino sa Senado. Ito ang mga wikang hatangkaye ng mga remontado sa Tanay Rizal at General Nakar Quezon at inata mula sa mga ata ng Negros Occidental. Ilan sa mga katutubo ang dumalo sa exhibit bilang pagsuporta. Tampok din sa exhibit ang ilan sa kanilang mga awit, ritual at produkto. Ayon kay KWF Commissioner Arthur Casanova, layo ng exhibit na mailapit sa pamayanan ang tungkol sa mga nasabing salita na hindi pa batid ng karamihan. Hinikayat ni Senate President Pro Tempore Loren Legarda ang mga katutubo na huwag hayaang maglaho ang kanilang mayamang wika at kultura. Hinimok din ni Legarda ang mga ahensya ng gobyerno na paigtingin ang mga proyekto at programang magpapasigla sa wika ng mga katutubo. Kinilala naman ang mga piling manunulat na patuloy na nagpapalawig sa panitikang Pilipino sa Gabi ng Parangal 2024 ng KWF. Kabilang sa kanila, si UP Professor Dr. Jimuel Naval na binigyan ng Gawad Dangal ng Panitikan 2024. Binigyan din ng parangal ang Makata at premyadong manunulat na si Frank Rivera. Kinilala rin ang mga nagwagi sa Talaang Ginto, Makatatang Taon at pati na rin sa patimpalak na Tulang Senyas 2024. Isinilang na ni Kapuso actress Yasmin Curdy ang kanilang second baby. Samantala, naisuot na ni Glyza De Castro ang bagong warrior costume sa Encantadia Chronicles Sangre.
Narito ang report ni Hazel Alviar. Sa pamamagitan ng C-section o cesarean, isinilang na kahapon ni Kapuso actress Yasmin Curdy ang kanyang second baby. Kwento niya nais daw sana niya ng normal delivery pero pagkatapos ng ilang mga test, nakita na manipis pa rin daw ang kanyang naunang CS scar at marami itong high risk. Kalaunay nalaman nilang na cord coil ang baby na CS din talaga ang bagsak. Isang baby girl ang isinilang ni Yasmin kasunod ng 11-year-old nilang panganay. Hindi raw naiwasang kiligin sa excitement ni Glyza De Castro sa pagbabalik bilang Sangre Perena sa Encantadia Chronicles Sangre. Naisuot na daw niya ang bagong warrior costume ni Sangre Perena. Marso nang magsimulang sumabak sa taping si Glyza para sa serye. Magbabalik din sina Sanya Lopez, Kylie Padilla, Gabby Garcia at Rocco Nasino mula sa Encantadia 2016. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Sugatan ng 2 katao sa salpukan ng motorsiklo at tricycle sa San Juan, Batangas. Tutukan yan sa report ni Denise Abante. Nakatagilid sa gitna ng kalsadang sakop ng Barangay Talahiban 2 ang tricycle na ito nang marespondihan ng mga otoridad pasado alas 10 ng umaga kahapon. Sa investigasyon ng pulisya, patungo sana sa bayan ang babaeng rider mula sa Barangay Laia habang palaiya naman ang tricycle. Hindi umano napansin ng rider ang bato sa gilid ng kalsada na dahilan ng aksidente. Itong motor ay mabilis ang takbo, nasa outer lane sa shoulder. Hindi niya napansin na may bato, nawalan siya ng control. Kaya bumangga siya sa tricycle, yung sa opposite direction. Nayupi rin ang unahang bahagi ng motorsiklong minamaneho ng 27 anyos na rider habang wala naman gaanong sira ang tricycle. Agad na naisugod ang parehong driver sa ospital at patuloy na nagpapagaling ayon sa pulisya. Ayon sa ating investigador, sila ay nagkasundo na. At ito naman ay magkapit-bahay. So sa level po nila ay sila ay mag-aayos na lamang po. Sinisika pa ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang mga biktima. Iba yung pag-iingat at marahang pagmamaneho ang paulit-ulit na abiso ng otoridad sa mga motorista upang maiwasan ang kaparehong aksidente sa kalsada. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, matinding init pa rin ang inaasahan sa halos buong bansa maliban sa ilang lugar sa Mindanao. Bukod sa mainit na easterlies, patuloy ang pag-iral ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Base sa heat index forecast ng Pag-asa para bukas, maaaring umabot sa danger level ang temperatura sa ilang lugar sa Southern Luzon, gaya ng 44 degrees Celsius sa Sangli Point, Cavite, 43 degrees Celsius sa tatlong bayan sa Palawan, kasamang Puerto Princesa, Aborlan at Coron, gayon din sa San Jose Occidental, Mindoro. Base sa datos ng Metro Weather, kahit mainit ay may tsansa rin ng ulan sa ilang bahagi ng Mindoro Provinces at Palawan. Maliwalas ang panahon sa natitirang bahagi ng bansa, pero maging handa pa rin sakaling magkaroon ng localized thunderstorms. Naniniwala ang ilang magulang na dapat nang ibalik ang old school calendar dahil sa epekto ng matinding init sa mga estudyante. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Ramdam na raw ng inang si Elena ang epekto ng tag-init sa 2 anak na nag-aaral. Di syempre mainit po, tapos sakit ng ulo pag uwi, maghapon ang nakahiga dahil sobra daw pong init sa school. Kaya panawagan niya at ng ilang magulang, madaliin na ang proseso para maibalik sa dating school calendar ng mga mag-aaral. Sana po yung dati na lang po uli para bakasyon na sila habang maaga. Para by June, pasok ka na uli. Malamig na po yun eh. Sobrang init talagang mainit talaga po. Ibalik po sa normal. Sa Senate hearing ng Education Committee, sinabi ni Department of Education o DepEd Assistant Secretary Francis Bringas na isinumite na sa Office of the President ang rekomendasyon nila at nasa desisyon na ng Pangulo ang agarang pagbabalik ng June to March school calendar at bakasyon ng April to May sa susunod na school year. The department has already submitted a letter to the Office of the President
presenting other options, including a more aggressive alternative of ending school year 2024-2025 in March 2025. Aminado rin nga ang DepEd Batangas City na pahirap pa ng pahirap ang dinaranas ng mga estudyante at guro sa loob ng classroom dahil sa nakakairita umanong lagay ng panahon. Nadagdagan ngayon ng suspension na dati lindol, ulan, pero ngayon ay iba ng trend talaga due to climate change. Yun nga lang, para magawa raw ang agarang pagpapanumbalik sa nakagawiang school calendar, posibleng magkaroon ng pasok ang weekend. Magigipit daw kasi ang DepEd sa mga araw ng may pasok. Hinihintay pa ng DepEd ang tugon ng Malacanang sa ipinasa nilang liham. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, tara na't makisaya sa pagbubukas ng Kalakatsara Festival 2024 sa Calacaas City, Batangas. Bukas na yan, May 2, ganap na alas 8 ng umaga. Makikisaya sa aktibidad ang ilang kapuso artists na sina Sofia Pablo, Allen Ansay, Jeremiah Tiangco at Hannah Persilias. Sugod na sa Calacaas City Gymnasium bukas alas 8 ng umaga. See you there, mga kapuso! Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, pumpuwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.